Magandang araw sa inyo mga boss. So ito na yung diagram mga boss ng rapid relay sa ikabit natin dito sa headlight. So meron na akong nakabitan na rapid relay sa headlight. Kaso hindi natin na na vlog. Hindi ko na videohan kasi ako lang yung mag-isa. Mahirap kasi pag walang nag-video mga boss tapos tayo ng rapid relay sa headlight kasi huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. daming mga wire eh. So i-diagram na lang natin. So napaka-simple lang mga boss. So ito yung galing sa battery mga boss. Kunwari lang ito yung galing sa battery. Yan, naka-inline fuse yan. Yung paglabas dito sa inline fuse patungo ito sa ignition. Ito yung saksakan ng susi mga boss, ignition switch. Yan. So ngayon ito yung ignition switch. So ito yung lagayan ng susi ngayon. So mayroong mga wire dito mga boss, marami talagang wire sa ignition kasi itong ignition hindi lang sa battery ito eh. Pati na rin sa cut engine. Yung nagto-turn on ito, yung battery naka-contact. At saka yung naman niya, yung naka-open, ito yung sa ignition, ito yung sa coil, sa ignition coil na open siya pag nag-on ang battery. Patay na akong mga hinayhay. Pag nag-on ang ignition switch, yan, on. Pag nag-on yan, ito ignition switch, pag nilagyan ng susi, pag nag-on ito, makukontak itong battery na positive. Paano masabi? Tapos yung ignition niya ma-open. Yan. Pag nag-start, maka-start talaga yung motorsiklo mga boss kasi yung ignition na naka-open eh. At tapos ito yung battery nag-o-on, nag-short. At saka yung niya, yung ignition niya nag-o-open. Tapos pag nag-off itong susi, itong ignition, ito maka-off. Walang contact sa positive na battery. Tapos yung ignition naman niya naka-short. So negative at positive sa ignition naka-short, hindi talaga papatay talaga yung makina, magka-cut. So ito yung susi, ito yung sa ignition. Yan talaga yung sa ignition. Pag naka-on itong susi mga boss, naka-short ang battery niyan, so naka-contact yung battery para maibigay lahat na signal light, horn, headlight, plus sa mga accessories na mga motorsiklo. Makakontak yung ignition eh. Magbibigay siya ng lahat ng mga switch sa ignition, nagbibigay yan ng power pag nakakontak ito kasi yung battery. Tapos open itong ignition niya, yung sa coil open, so mag-aandar siya kasi open, hindi naka-short sa negative. Ngayon pag nag-off ito mapuputol ang connection dito, walang maibigay sa mga switch kasi naka-off yung ignition, yung key niya. Tapos yung ignition coil naman mag-short sa negative at positive, so papatay, cut off yung makina. So yan talaga, may naka-on, may naka-short, may naka-open din. May naka-open, may naka-short din, yan talaga on off sa ignition. So ito yung battery, kunwari lang. So ito yung battery na sa motor nyo ito. Ito yung red na wire ito eh. So lagyan natin ng red na wire. Red ang kulay nito mga boss. Red wire. Yan. So red wire, patungi siya galing siya sa post ng battery. Ngayon may fuse siya, inline fuse, nakalagay inline fuse. Labas ng inline fuse, patungo siya sa ignition. Ngayon yung ignition naman pag naka-turn on, naka-short, patungo siya ito yung nilagay natin mga boss sa headlight eh. Itong switch na ito eh, normally open. So kung maraming klase na switch dito mga boss, kaya ito lang ang nagustuhan ko na mailagay kasi pag na-push mo yan, babalik siya. May spring talaga sa ilalim, babalik kasi normally open yan. Kaya ito ginamit natin sa gitna at sa gilid kasi ito, kung dito tayo, lagi lang yan mag-on mga boss.
hindi mapapatay kasi normally open siya tapos naka-short siya. So ngayon, itong mga boss, itong trigger na ito yung i-push natin, tsaka pa siya magbibigay ng power dito sa patungo sa palabas. Yan. Kasi normally open kasing switch na ito. Tapos normally open siya tapos may naka-short sa ilalim eh. So dapat talaga maraming mga klase ng switch mga boss na dapat pwedeng ilagay dito. Yung pag-on nyo tapos babalik siya. So yan kasi pag nagbalik siya, naka-off yan eh. Magto-turn on lang yan pag pinush natin. Tapos pag i-leave natin, hindi natin i-push, leave natin yung kamay, mag-off siya. So ito yung ginamit natin sa headlight ng caution light or passive or bypass. So ngayon, ito patungo siya mga boss sa rapid relay. Itong rapid relay mga boss, rapid relay. So ito yun. So square box lang siya, may 4 na wire. Yung wire niya dalawa dito at wire din dito sa dulo. So yung wire niya mga boss, yung red na wire, yun talaga ikabit mo dito sa switch. Yan, ito red. Kasi pag nag-on ito, na-push mo itong switch na ito, nag-on siya, nagtitrigger ng on kasi nag-short, may bigay yung positive niya patungo dito sa rapid relay. At itong isang black mga boss, black wire, dalawa kasi dito eh. Ito kasi yung in, yung red na wire, ito yung in, yung input voltage niya. So black ang isa, itong black na isa mga boss, ito yung negative. So lagyan natin ito ng negative. Negative. Ground. So yan. So ito negative ground mga boss. So mahaba na kung ilagay nyo pa ito sa battery kasi yung battery, karamihan sa mga motor yung battery nasa gitna talaga ng motor yan may lagay. So lagay nyo lang ito sa kahit mga bolt na naka-attach sa chassis ground or sa chassis ng motor. Ground kasi yan eh. Kasi yung ground mga boss, lalaki yan eh. Yung lalaki talaga sa battery, yun ang pinakamalakas, itong ground, itong negative. So ito yung lalaki, pag nakakita kayo ng ground or kahit na may bolt or anong sukat ng bolt, lagay nyo ito kasi naka-ground ito eh. Kasabay din ito sa ground ng negative sa battery. Kasi yung makita yung battery mga boss, yung kulay na green ata yung na connection na wire, yung mga malalaki na stranded, nakakabit talaga yun sa ground. So pag ground ito na connect nyo, so same lang sila, negative chassis ground. So ngayon gusto nyo malagay talaga dito ito sa negative para nakasiguro kayo. So habaan nyo ang wire kasi yung rapid relay doon kasi may lagay ito sa headlight eh, para hindi na ng wire. So ayan, same lang sila pwede na lang ito nyo sa lagay sa negative ground yung sa headlight, yung may mga bolt dyan, pwede nyo ito isabay kasi same lang sila ng negative. So ngayon itong rapid relay, so dalawang wire dito sa dulo mga boss. Yan, dito sa dulo dalawang wire. Itong dalawang wire, kulay talaga sila pareho ng yellow. Yan. So yellow dyan, so yellow din dito. Itong yellow isa mga boss, ito yung ito yung, so mahirapan kayo dito mga boss kasi dalawa yung wire eh. Yung isang wire nito mga boss, ground ito eh, negative ang isang nito mga boss. Ground. Yan. So itong isang yellow mga boss, negative ground. So itong isang yellow, ito yung positive. So ngayon baka mahirapan kayo mga boss na identify dito. Madali lang, hindi to mahirap, madali lang. Kasi dalawa yung wire eh. So itong isang blue, blue naman. Ito yung isang yellow mga boss sa dulo ng rapid relay. Ito isang yellow, ito ay negative. Negative ito eh, dito yan. Yan, yung isang yellow negative. So pwede na hindi na ninyo ilagay ito sa negative
Kasi same lang sila dito. Yan, negative ito eh. At ito yung positive. Yan. Ito yung positive niya. At ito yung negative niya. So, mag-connect lang sila dito sa loob ng relay mga boss. Na-connect lang sila dito sa loob. Yan. So, pwede nyo, hindi nyo na lang yan i-ano. Hindi nyo na lang ito i-ano. So, ito yung rapid relay. Yung negative niya dito, naka-attach siya dito sa battery o sa chassis ground. So, ito ring isang sa dulo na yellow. Ito yung ring negative. Same lang sila. Negative at saka negative. So, negative. So, paano makamahirapan kayo dito paano kung saan ang positive. Kasi ito ay wag nyo na itong itap kasi negative. Same lang sila eh. Kasi itong negative dito nakatouch na ito. Yan, nakatouch na yan sa negative ground o sa negative chassis. So, itong isang negative dito padpadulo, yung dalawang yellow. Ito yung negative. So, paano mag-trigger na alin ang positive dito kasi same lang ng kulay yung puro yellow. So, isa-isahin nyo lang. Kung wala kayong tester mo, dapat testeran nyo ito mga boss. Kasi pag nag-on kayo, magbibigay na ito ng power galing sa ignition. Nauna yung ignition, K-on. Yan. Yan, K-on. Pag nag-K-on yan, so nagbibigay yan ng power patungo palabas sa ignition yan. So, ready na siya. Nandito ng kuryente. Kasi na-K-on na yung ignition. Yan, K-on. Nandito ng kuryente. Ngayon, pag push nyo dito mga boss, ito yung nilagay natin. I-vlog na natin. Pag nag-push kayo dito mga boss sa switch, ready na ito lumabas na kuryente. Patungo sa rapid relay. Yung rapid relay, dapat i-connect nyo talaga ito negative mga boss. Huwag yung kalimutan sa negative. Same lang sila ng chassis ground. Connect nyo yan. Tapos, titisiran nyo itong dulo eh. Yung dalawang yellow eh. Itong isang yellow na positive at ito yung negative na yellow. Titisiran nyo kung saan na yellow, kung saan alin na kulay dito ang yung positive. So, kung baliktad mag-tester mga boss, yung tester talaga pag magbaliktad, magganon yan eh. Yan, gumanon yan pag nagbaliktad. So, wag nyo baliktad, masisira yung tester nyo. So, pag nagbaliktad ganun, baliktarin nyo rin yung test probe. Kasi yung test probe na positive, yun ang tuturo sa inyo kung alin dito yung positive. Positive na na yellow kasi same lang ng kulay yellow. Pero may positive dito at may negative din dito mga boss. So, pwede kung wala kayong tester, pwede nyo dito na lang kayo wiring. So, itatap nyo ito, kunwari, ito yung tamang ground, itatap nyo ito sa ground. Ito na lang turo natin sa atin mga boss para madali. Huwag na kayong ng bombilya. Itong isang ground mga boss, i-switch nyo ito. I-K-on nyo, balik tayo dito, I-K-on nyo. Yan, ready na yan, nakapatungo na yan dito. Yung kuryente nya, nakapasok na kasi nag-K-on. Yan. Ngayon, pag push nyo dito mga boss, under itong rapid relay. Ngayon, pag under itong rapid relay mga boss, isa-isahin nyo ito idikit sa ground. Yung i-ganon-ganon nyo sa ground. Yun, i-ganon-ganon nyo lang sa ground. Yan. Yan. Ano lang yan. Yan. Parang ikadit-kadit lang sa ground. Pag nakita nyo mga boss, yung may lalabas na spark dyan. Yan, i-ganon nyo sa ground. Tak, tak, tak. Pag may lumabas na spark yan mga boss, yan ang positive. So, isa-isahin nyo itong dalawang dulo dito na wire, yung dalawang yellow. Isa-isahin nyo ito i-spark sa ground. Pag nag-spark yan ang positive. Kasi, kung hindi nag-spark mga boss, so same lang sila ng negative. Kasi may negative na isa dito, isa dalawang yellow. So, hanapin nyo na lang yung kung saan yung positive. Tapos, i-on nyo talaga lagi ito. Tapos, i-spark nyo itong dalawang yellow. Kasi, naghahanap tayo dito ng positive. Ngayon, pag nag-spark ng isa dito na wire mga boss, kasi pareho lang yellow, nag-spark siya, ito yung positive. Ito yung positive na yellow mga boss. Ito yung ikukunik mo sa headlight. So, ito, headlight. So, blow wire. So, palagay natin itong blow wire, ito yung high beam. So, HB. HB yung high beam, yung mataas na ilaw sa headlight. So, lagay mo dito. Pwede mo rin ilagay sa low beam itong white na wire kasi ito yung isa white wire. So low beam LB or normal
So, yan. Yung kulay dito sa headlight mga boss, ito yun eh. May blue at saka white. So, iwan ko lang sa ibang motor kasi yung sa Skygo, ano kasi, yung sa headlight niya, blue at saka white. White at saka blue. So, ito, pag nahanap nyo ng positive dito mga boss, sa rapid relay, tapos kunwari ito yung positive, nahanap nyo na, i-connect nyo mga boss kung saan nyo gusto ilagay, sa blue wire ba na high beam or sa white wire na low beam. So, pwede dalawa ang lagyan nyo. Yan, dalawa ang lagyan niyo na rapid relay. Ito rin lagyan nyo rin. Nasa ano lang ito, yan, nasa 200 mahigit lang ata itong rapid relay. Yan, pag nahanap nyo na mga boss, ito yung lagyan. Mamili lang kayo saan nyo ilagay. Dito sa lead light. Yan, lead headlight. Ito yung lead headlight natin kunwari. So ito yung dalawang ano, low beam white wire at ito yung high beam blue wire. So yung nahanap nyo na yung positive dito sa ano rapid relay, nag-spark na pag nadikit ito sa ground. So ito yung i-connect nyo alin dito kung gusto nyo. So yan, na-connect na yan mga boss. At ito namang tatlong wire kasi dito sa ano sakit ng headlight. Yung green wire mga boss, ito yung green wire, ito yung negative ground. So okay lang ito, nakatap na kasi ito ng ground, nakastack na talaga ito na nakatap na ng ground. So wag lang yun lang itong galawin. So simple lang mga boss. So sa dalawang yellow may positive dito. Kung wala kayong tester, okay lang, idikit nyo lang ito sa ground tapos i-on yung switch. Pag nag-on yung switch, magbibigay yan ng kuryente sa rapid relay. Tapos pag nag-spark siya, alin dito sa dalawang yellow na wire, yun ang positive ng rapid relay. Tapos itong isang na-connect na nyo na ito mga boss sa rapid relay. So itong ground na isa, wag nyo na lang ito i-connect. So NC, non-connect na lang ito mga boss. Ito yung NC ha, ito yung negative. Non-connect na lang ito siya. So pwede nyo rin, wag na nyo lang ito yung kabit sa ground kasi yung ground dito mga boss sa yellow, same lang sila ng ground dito sa negative. So red wire itong positive at saka black wire sa negative sa sa rapid relay. So same lang sila ng negative, wag nyo na lang itong i-connect. So ang hanapin nyo talaga dito kasi dalawang yellow color dito yung positive nila at saka yung positive dito nyo ilagay sa, mamili lang kayo dito sa ano gustong ilagay. Tapos wag na kayong galaw dito kasi naka ground na ito So negative itong isa na yellow na wire, wag nyo lang i-connect sa negative kasi pwede putulin nyo lang ito. Yan, yung importante dito mabos, yung palabas talaga sa rapid relay, yung importante yung positive lang. Yan. So yan lang, ito lang, napakasimple lang mga boss Ngayon kung hindi yung headlight yung mga boss, yung nakastock na headlight, yung bulb na luma na, yung indikasyon na bulb, yung may spring sa ilalim, kung titingnan nyo, ito yung hindi lead na bulb. Yan, yung nakastock na bulb sa motorsiklo nyo, parang may makikita nyo parang may sa ilalim may mga spring na maliliit yan ang nagbibigay ng mga boss ilaw yan So pag naglagpas yan ng voltahe, mapuputol yan. So ayan, same lang sila ng lead, tatlo din. Ito yung stock na stock niya na bulb. Yan, ito yung magbili kayo ng motorsiklo, ito talaga may stock yan na bulb na yung kulay niya yung yellow, parang may yellow Tapos pag malakas yung battery, parang magwa-white siya. So mainit kasi ito pag itong ito stock na bulb. So itong stock na bulb mga boss, pag ito ang ginamit nyo, hindi lead light. Tulad nito, lead light ito. Maraming ilaw dito na maliliit. Yan, ito yung lead light. Mga square na ito na maliit na yung mga lead. Pag ito ang ginamit nyo naka-stock mga boss, pwede rin nyo lagyan ito ng rapid relay. Kaso lang mga boss, pag ito ang ginamit, madidelay siya
pag nagbibigay pag nagra-rapid jam, okay, maka-rapid naman siya, pero hindi talaga makakat agad talaga yung ilaw niya lahat. Parang nag slow siya patungo cut. Itong stock pag ginamitan nyo ng rapid delay. Nagra-rapid man siya pero parang may delay. Pag ma-delay siya pag patungo ng cut, patungo na yung photo, papatayin nyo na yung tong switch, makat yung switch, kill switch. So may maiiwan na light, hindi katulad sa LED light na pag nag-turn on, pag off, wala talaga agad kuryente. Makikita nyo wala agad kuryente, talaga makakat lahat ng ilaw pa, walang delay. So ito yung stock, magdi-delay ito eh. So pwede nyo rin lagyan kung wala pa kayong LED, so okay lang. So same lang wiring dito sa LED LED headlight at saka itong headlight na naka-stock sa headlight nyo. So ito, may kung tingnan nyo sa loob mga boss, may dyan may glass, tapos parang may maliit na spring yan, nagkukontak negative, positive yan. Pag nagkontak sila, ito yung parang spring sa ilalim na maliit, ito yung nagliliwanag eh. Luma na kasi ito yung unang bulb na ina-invent. Yan, pag nag-on yan, mag-bright yan, so liwanag. Ngayon pag off nyo, parang paglamp eh, may madili talaga, hindi ma-off lahat kasi yung kuryente niya parang may nakastock na kuryente kasi battery. Parang yung may tinawag na ito na parang may resistance pa rin na madidili yung pag off niya, hindi ma-off. Itong LED mga boss, pag naka-off, off talaga. So mapapansin mo nag-rapid siya, nagra-rapid talaga siya kasi pag off mo ito pag naka-off yung switch sa off talaga lahat, walang delay. Itong stock na bulb magdi-delay kasi ito pag nag-off na magdi-delay, parang magdi-delay patungo parang patungo mamamatay. Ito patay agad eh. So itong LED na headlight patay agad. Itong stock na bulb sa mga motor magdi-delay pa kasi ito ng parang patungo pa siya, makakat patungo mamamatay. So okay lang lagyan niyo ito ng rapid relay kung hindi pa kayo ng LED headlight. So napakasimple lang, same lang sila ng wiring nito eh. Basta kayo mong bahagos ke. Makulabot. Balak ha. So ito yung green na wire sa socket ito eh. Sa socket ng LED headlight socket. So itong green na wire, so naka-ground na ito mga boss, wag nyo na itong galawin kasi naka-ground na siya. At saka itong white wire at saka blue wire, low beam at saka high beam sa headlight. So mamili lang kayo kung alin nyo ang itatap nyo sa magra-rapid siya. Hello? What's your favorite scary movie? Yan. Dalawang yellow dito. Idikit nyo lang ito kung saan mag-spark yung idikit nyo ito sa chassis ground mga boss, kung saan siya mag-spark. I-on nyo talaga ito para magbibigay ng kuryente patungo sa rapid relay. Ngayon i-on nyo ito, magra-rapid na dito, may tunog sa loob na magra-rapid siya. Ngayon dalawang yellow para hindi kayo mahirapan kung wala kayong tester. Isa-isahin nyo ito, ikadikit sa chassis ground. Yan, mag-spark yan. Ito yung positive, basta't mag-spark yung alin dito sa dalawang yellow. At yung positive la yung kunin natin yung mag-spark. Yung negative, so di na natin i-connect to kasi negative na sila. Same lang sila ng negative dito eh. Ng input voltage ng rapid relay. So isa lang kunin natin patungo dito at ito nakakonect na rin sa ground. So ngayon, okay na. So lang ito mga boss, upgrade lang ito eh. Kasi ito kasing sakit ng naka-stack na nakakonik ito sa may switch talaga ito sa sa handlebar sa motorsiklo. So nag-bypass tayo. Oh man, I'm fucking stoned. Gamit tayo ng bypass, nag-iba tayo ng switch, naglagyan ng relay. So kasi ito nakakonik talaga ito sa handlebar eh. May headlight kasi na switch dyan sa sa motor na
na-stuck talaga niya headlight. So on, pag naka-on, so turning high or low, yan. So okay lang yan mga boss, kahit ano nilagyan natin ng ano, i-improve natin na nalagyan natin ng relay, kasi same lang sila ng positive, hindi mag-aaway yan kasi same connection. Kasi ito talaga may switch ito na stuck sa nasa handlebar sa motor nyo, positive din eh. So positive din ang kalalabasan niya. So kunwari nag-on kayo ng headlight sa gabi, nag-turning on kayo ng headlight sa gabi, so plain lang yung ano niya, ilaw, kasi headlight eh, galing talaga sa battery headlight. Ang maganda dito kasi mga boss, kung naka-battery drive kayo eh, yung motor nyo naka-battery drive. So lagyan natin dito battery drive. So ito yung battery drive mga boss, explain na lang natin ito. Ito yung battery drive, ito yung naka full wave sa stator eh. Yan, yung stator dyan, may mga ano dyan, mga core dyan, maraming core dyan, yan. Yan, may mga core dyan, yan. Continue yung pagka-wire niya yan, tapos lipat naman dito. Tapos pag napuno yung core, lipat naman dito. Pag napuno yung core dito, lipat naman dito. Pag napuno yung core niya, lipat naman dito, yan. Naka full wave yan eh. Alam nyo mga boss kasi maliit lang voltahe ang isang core sa stator. Ito yung stator coil yan. So ito yung stator coil mga boss. So full wave, lagay natin full wave. So yan, ito yung stator mga boss. Ayay, sipyat ko. Naka full wave siya, so maliit lang voltahe isa nito. Yan, kasi pag napuno dyan, punta naman siya dito, i-winding yan, puno yan, punta dito hanggang sa yung lahat ng core niya malalagyan. Ito mga boss, ito yung full wave, lahat full wave, kasi maliit lang voltahe niya, tapos naka series siya, pero malaki naman yung magnet wire na ginamit, malaki ang pirahe. Ngayon pag ito patungo na sa regulator, patungo pa kasi ito nag-regulator mga boss. Yung mga wire dito patungo pa sa regulator. Iba yung wire sa stator coil, yung iba yung wire sa stator coil sa secondary at saka primary. Yung sa primary mga boss, yung isa lang wire dito, kasi yung isang kunwari ito yung core niya, yung sa first niya na nakakabit ito sa ground. Tapos nag-turn siya ng core dyan, tapos ito yung isang wire positive sa stator. Primary, positive primary. So ito yung positive primary, patungo ito sa ignition, yung magbibigay ng kuryente sa spark plug. Dadaan pa ito ng CDI. Yan. At itong dalawang wire dito mga boss, isig dulo, kunwari dito nag-start, so ito yung isang wire. Yan. At ito yung isang wire, dito nag-start. At yung dulo mga boss, ito yung isang wire, isig dulo. Yan. So dalawa sila. So yung voltahe dito mga boss, pag naka full wave, yung voltahe dito nasa nasa 18 volts or 16 volts na voltahe. AC pa ito mga boss, naka AC pa siya. Ngayon pag nagpalabas yung galing sa dito, kunwari ito yung una na winding, so ito yung wire niya, tapos umikot pa siya dyan, umikot pa siya dyan, hanggang sa mapuno yung mga core niya, yung secondary. Yung dulo, ito yun, easy pa ito mga boss, alternating current. Yung voltahe niya minsan nasa 19 mga boss. Pag revolution nyo yung motor, malakas yung flywheel niya, kasi yung flywheel may magnet yun ang ng kuryente sa coil.
May minsan 19 volts na testiran ko kasi yan ito eh. 19 volts easy. Ngayon pag nag-minor siya nasa 16 volts. Yung minor lang, yung hindi nyo nire-revolution yung accelerator. Yan nasa 16 easy. Ngayon Iba ningon mong night crisis. Di na tinaday. Wa palay mo harvest. itong regulator mga boss, patungo itong dalawang wire sa regulator. Yan, puro ito positive. Kaya kung makita nyo yung regulator, naka-attach ito sa chassis. Chassis ng motor, ito yung regulator yan. May bolt dyan. Yan, naka-attach ito sa chassis ground. Yung ground yan, negative. Chassis ground. Itong isang na naka-bolt sa, kasi may nakikita kayo, may parang ano dyan, heatsink yan. Umiinit kasi ito mga boss, itong regulator. So regulator yan. Yan. So paglabas niya dito mga boss, pagpasok ng AC dito sa regulator, pagpasok ng AC, paglabas niya mga boss, may 14 volts na lang siya. Kunwari ito yung wire, dalawang wire yan. May 14 volts na lang siya. 14 volts DC na. DC. So direct current na siya. Ito na yung charger ng battery. You're old. You know. Huh? You're old. You're old. So wala yung ito 14 volts yan. Yan 14 volts DC. Yan DC. So ito na yung patungo, dalawa ng wire ito. Ito na yung patungo sa battery na magcha-charge. Yung battery natin 12 volts. 12 volts yung battery. Kasi yung battery mga boss 12 volts DC. Kailangan itong battery 12 volts DC. Kailangan talaga ng above 2 volts para ma-charge itong 12 volts. So tama. 14 volts itong out ng regulator eh. 14 volts, dalawang wire DC, negative at positive. So dalawa. Ngayon pagpas 19 volts siya, naisip pa, or minsan 16 or alternating current, kasi iba-iba. Pang yung alternating current mga boss, yung AC hindi yan nagsistay ng isang voltahe lang, 19 lang steady, hindi. AC kasi yan, nag-alternate kasi yan eh. Nag-ano siya sa ano dito, nag-antay siya kung ilang voltahe lumabas niya dito, kasi AC eh. Hindi nag-steady ng 19 volts. Paiba-ibang voltahe itong AC eh. Ngayon pagpasok niya dito sa regulator, magiging DC na siya. DC 14 volts. 14 volts DC, ito yung regulator. Ito naka-hold ito sa ground, may volt. At saka parang may rihas-rihas dito. Ito yung heatsink niya, yung sa likod niya ng regulator. Yan, regulator. Ground ito, ground. Ito naka-attach siya naka-bolt ito sa chassis, sa motor. Yan. 14 volts. So ito na yung nagcha-charge ng battery dito sa 12 volts. Kasi yung battery talaga mga boss, kahit anong battery, yung voltahe niya, kunwari ito 12 volts voltahe niya, tatanggap ito ng charge above 2 volts. So 14 volts above 2 volts, 12 volts above 2 volts, so 14 volts, tama-tama magcha-charge ito. Yung puno sa battery mga boss nasa 13.8 eh. Yung standard na talaga yung sa battery na full charge 13.8 yan, 13.8 yung charge na full charge talaga sa battery, yung bago na battery. Kahit anong battery, yung mga lithium ion nasa ano yan eh, nasa 4.2 volts yung full charge niya. Dapat yung charger niya above 2 volts, nasa 5 volts something yan. So tama-tama 14 volts ang out nito, at saka 12 volts yung battery natin. So above 2 volts ang 14 volts galing sa regulator yan. So yan. So dito, ito yung full wave. Pag naka full wave mga boss, mas mabuti yung motor natin naka full wave, kasi kahit hindi nag-aandar yung engine niya, may naka-stock na power galing sa battery, galing dito. Kasi itong full wave mga boss, ang purpose talaga nitong full wave, madali kasi siya maka-charge eh. Bakit? Mataas ang pirahe nito. Kahit
maliit lang ang voltahe niya dito, dito. May AC series yan eh, kasi continue yung winding series. Dito nagsimula winding, tapos bali naman siya dito naman siya. Yan, dito siya. Tapos dito naman siya sa isang core. Punoon talaga itong core ng magnet wire. Tapos dito. Yan, maliit lang na voltahe. Pero yung amperahe mga boss, malaki kasi yung magnet wire malaki, makapal. Kaya maibigay niya dito sa regulator. Voltahe limit 14 volts, pero amperahe malaki. Malaki maibigay dito, full charge, madali, fast charger kasi yung amperahe malaki maibigay niya na amperahe sa 12 volts. Paano masabi? Voltahe limit kasi naki-regulate yung voltahe. So okay. 12 volts, above 2 volts, yung 14 volts, maka-charge siya. Lalo mas fast charger itong full wave mga boss kasi malaki ang pirahe. Pagpasok niya dito, malaki ang pirahe. Yung mailabas din niya, malaki din ang pirahe. Mga nasa 8 amperes yata ito, or 10 or 12. So, fast charging, madali mag-charge kung maglobat battery nyo, mga ilang takbo nyo lang, mag-charge agad ito kasi yung amperahe yung nagbibigay ng lakas ng kuryente sa voltahe. Pasok talaga agad yan, tapos nag-standby yan, nag-store yan dito sa battery. Kaya pag naka full wave kayo mga boss, maganda kasi hindi nyo na yung engine nyo, hindi na nag-off niya ng yung engine nyo, tapos nagsiswitch kayo ng headlight, may power eh. Kasi may ibang motor mga boss na hindi full wave, yung dito niya hindi full wave. So may isang wire dito na may charge ng battery, may regulator, at may itong isang wire may regulator din at para sa ilaw. So umiilaw lang siya kapag umaandar itong makina kasi nagpo-produce ng yung magnet, yung flywheel niya may magnet yan, umiikot, tapos nagbibigay ng lightning coil, nagbibigay ng light sa headlight or taillight. Yan. So putol-putol kasi pag nag-accelerator ka, doon palalakas yung ilaw eh. Yung hindi full wave na mga motor, hindi full wave. Pag nag-accelerator ka, yun doon palalakas yung ilaw. Kasi nagdidepende sa accelerator eh. Nagdidepende sa flywheel na pag-ikot. So patay-patay yung ilaw niya kung hindi full wave kasi lightning coil ang ginamit sa headlight. So hindi stagnant, hindi steady yung DC. Kaya kung hindi full wave ang motor nyo tapos lagyan nyo na ito, so mahina ito pumitik eh, yung relay, rapid relay, mahina ito pumitik. Parang mahina rin ang ilaw kung naka full wave. Pero kung naka full wave mga boss, mabilis kasi malakas yung amperahe sa battery, maibigay niya lahat eh. May bigay niya lahat, yung tamang ilaw at tamang brightness, may bigay lahat sa rapid relay kasi full charge agad ang battery basta full wave. Yan. So dapat naka full wave kayo sa stator para yung DC niya talaga mabibigay lahat sa mga para improve sa motor natin itong mga relay. So yan, may bigay niya lahat ng power, may bigay din niya sa load. Ito yung load eh. Ito yung naglo-load, itong lead light, headlight naglo-load. So kung hindi kayo naka full wave, so patay-patay, mahina itong relay. Nag-agad ito sa ito sa Oh man, am I fucking stoned? ito sa mahina talaga ito, aantay lang ito na kung ilang voltahe, mahina voltahe, so mahina dilalabas dito eh. Kung mahina voltahe papasok sa input, ito yung output niya, ito yung maglo-load, so mahina din. So pwede gawin nyo lang sa tama mga boss kasi galing ito sa battery. So dapat may battery na lang kasi nagda-direct ito eh. Kasi kung hindi full wave mga boss,
itong ilaw dito nagla-lightning ito eh. So okay lang kasi same lang sila ng ano eh, pato. DC na kasi ito, hindi ito easy tatanggapin ng headlight eh. DC. So same lang sila. Ito mga boss, may mga switch ito mga boss sa handlebar, naka-stock talaga. So pag linagyan natin dito, walang problema, walang masisira kasi same lang sila ng pas. Example mga boss, ito naka-headlight gabi, ginamit nyo. Ngayon, pag naggamit din kayo ng rapid, so same voltahe, ito steady yung battery galing sa naka-switch ito sa ano, itong isang high beam naka-switch sa handlebar. Ngayon nagra-rapid kayo, so hindi ma-feel ng rapid dito sa ano, sa light nya kasi naka-steady. Nagbibigay na yung stock niya na switch na steady na headlight na light. So pag rin-rapid nyo, aksidente yung na-rapid, so hindi kayo makakita ng rapid dito kasi ano, nagbibigay na yung stock na switch ng DC na stop na talaga ng kuryente. So walang mangyayari na magra-rapid siya. So dalawang papasok na voltahe, rapid at saka yung steady na DC na 12 volts dito sa headlight. So hindi masisira ito. Same lang sila ng voltahe. Rapid ito, tapos ito yung naka-switch siya ito dito sa handlebar sa stock na switch sa headlight mo. Hindi, walang masisira dito kasi puro positive sila eh. Hindi mo lang mapipil na nagra-rapid siya kapag naka-on yung stock na switch. So pag nakapatay yung stock na switch, dyan ka makikita ng nagra-rapid kasi nasusulo niya yung voltahe na papasok eh. Nagra-rapid. Itong isa steady. Pag dalawa rapid at saka DC na light, wala kang mapipil na rapid dito kasi malakas talaga yung DC na line, yung walang putol kaysa dito eh. Same lang sila eh. So improvise lang ito mga boss. So ito gawin nyo, may ibang mga wire dito, may ibang mga wire dyan na mga sa ignition coil dito yung papatay. Yan, 4 na wire. Itong kulay na isa green at saka iwan ko ito isa, kalimutan ko. So black ito, color na wire dito, black sa aking motor eh. Iwan ko sa ibang motor. Ito yung black, ito yung positive na pa-out galing sa ignition. Yan, pag na-on yung susi, so dito ng power, nag-standby ng power dito. So trigger nyo itong switch, dito magra-rapid mga boss. Yan, may bigay ng rapid relay pa-out dito sa high beam ng headlight. At itong isa, kahit hindi nyo lang itap yan kasi isa lang talaga na bumbilya na maanuhan yan, mararapid. So isa lang para malakas ilaw. Kasi pag dinalawan nyo ito mga boss, pag nag-on kayo ng switch na alin dito, dalawa mag-iilaw dito. Huwag nyo talaga i-connection itong dalawang sa rapid relay. Isa lang talaga kasi may stock na switch eh. Kung itong nagra-rapid, ito yung positive sa rapid, tapos dalawa ang linagay nyo dito, high beam at saka low beam. Yan, na-connect siya. So connect din siya dito eh, nag-iisa lang sila eh. So magra-rapid siya mga boss, pero hindi gaano magbibigay ng amperahe kasi dalawa eh. Ma-bright siya pero yung tingin mo sa ilaw parang low kasi dalawa, hindi kaya ng amperahe sa rapid na maibigay lahat ng power na ilaw. Kasi naghahatian sila ng amperahe. So isa lang kasi pag dinawa mo ito mga boss, so nagsisame lang sila. Pag nag-on ka ng stock na switch, naku mga boss, dalawa dito. Kahit i-high and low mo pa, hindi mo mapipil na nagpapalit ng high and low kasi nag-iisa na lang sila eh. So wag talaga dalawahin, isa-isa lang talaga. Kung gusto nyo dalawahin yung rapid relay, so same pa rin. Iba ang switch, iba ang rapid relay, at dito mo ikabit sa low beam. One shot ra. Backshot bilbil. Kasi ito may nakabitan na itong high beams na rapid relay. So simple lang mga boss. Dapat talaga full wave. Yan. Kung hindi full wave mga boss, so okay lang din kasi may battery. Kukuha naman tayo sa battery, hindi naman ito kukuha dito sa
So dapat talaga may battery, kasi kung walang battery, yung charge lang yung inahayaan natin na magbibigay ng power sa rapid relay. Yung papatay-patay talaga ito, mahina talaga ito pag hindi yung steady yung kuryente na consume. So dapat naka full wave lang, kasi malaki talaga ang pirahe pag full wave mga boss. Fast charger talaga agad itong 14 volts DC sa 12 volts. So hindi ito mawiwik yung battery nyo kapag naka full wave, kasi full wave pag hindi full wave, madali lang ito malulubat kasi malit ang pirahe. Sakto lang yung voltahe 14 volts pero malit ang pirahe kasi hindi full wave. Ngayon nagamit tayo ng battery. Ito headlight malakas ito malakas kumain itong LED may headlight. So mahirapan kayo, dapat full wave. So ayun, ito galing sa battery, naka-fuse, galing sa switch, ignition switch, kay on, mabigay ng power sa switch dito, standby switch na magti-trigger. Pag naka-on ito, bibigay na siya ng power dito sa rapid relay, magra-rapid na ito. Tapos palabas dito mga boss, magra-rapid din itong load, itong headlight or anong klaseng LED light, headlight. Magra-rapid siya. Yung tail light hindi magra-rapid mga boss. Inigo kay Buskeda. Kasi iba yung connection ng wiring sa headlight. Dito lang tayo mag-connect sa headlight na wire. Yan. Para ito lang yung magra-rapid. Yung tail light niya, yung sa likod ng red na kulay ng motorsiklo, yung tail light, yung red, hindi magra-rapid yun. Kasi dito lang tayo nagko-connect sa dito sa socket. Hindi yun, steady lang yun. Ito lang yung magra-rapid. On off na alternate na rapid siya. Fast. So ayan, madali lang yan. So may mga wire dito mga boss. So red wire tungo siya dito, at saka itong black, ito yung positive na nagbibigay ng power sa lahat ng switch ng handlebar. Yung naka-stack na switch. Ready na yan. Pag naka-on yan, magbibigay ng power sa signal light, horn, brake light, or kahit anong mga mag-on yung speedometer nyo, anong klaseng mga ilaw dyan. Yan. Lahat mag-on pag naka-on itong battery, at saka nag-o-open itong ignition, engine start, at saka battery on, short, start. Nagso-short itong battery mga boss pag naka-on yung susi, at ito yung nag-o-open itong kill switch ng engine. So madali lang ito mga boss. Ngayon gagawa natin to ng actual pag nakabili na ako ng rapid relay, kasi may rapid relay mga boss. So manual lang ito na switch lang ito na manual. Ilagay ko na nagra-rapid na i-vlog na lang natin to mamaya yung rapid relay na nailagay ko na sa motorsiklo. So dapat full wave kasi para madali mag-charge yung battery. Malaki ang pirahe kasi yung full wave. Yan. Yan, patungo siya yan. So madali lang. Walang problema mga boss, kahit kasi itong blue at saka white naka-connect ito sa stock na switch sa headlight talaga. Yung pag-on mag-high and low, tapos mag-iiba tayo ng switch, lagyan natin ng rapid, so magra-rapid yung headlight. Kahit naka-on yung stock na switch mga boss, hindi masisira itong headlight kasi same lang sila ng voltahe. Ito rapid at saka yung switch sa stock talaga ng motor. Yung sa headlight plain DC, stagnant, steady DC. Sana So DC din lalabas dito, positive, same lang sila ng positive. So kaso ito nag-steady lang yung stock na switch, ito nagra-rapid. So hindi nyo mapipil magra-rapid ito mga boss kasi naka DC plain, so walang masisira. Nag-i-improve lang tayo ng sa headlight. So ito mga boss, ginagamit din ito sa horn, yung mga rapid horn na ganun ginagamit din ito. So pwede din gamitin sa headlight mga boss, magpa-rapid tayo ng headlight, yung mga caution light. So mag-vlog din tayo niyan kalaunan. Nabarag tuski lagi. Obog na tuski.
kasi wala pa akong rapid dali. Ma-actual tayo vlog dyan. So ito, sana may naintindihan kayo dito. Madali lang intindihan. So ayan mga boss, okay na ito.